kasi may mga triggers po kami na ilalapag sa inyo. Kung hindi po matibay ang inyong puso at damdamin, baka po kayo ay ma-offend sa amin. Pero yun naman po talaga ang layunin. We are here to offend you. Ayun. Hello po! Ako si Working Nanay, ang kaagapay nyo sa hirap at ginhawa ng buhay. Pero ito po ang usapan pagtungkol sa utang. Huwag nyo na po kaming idadamay Pero, hindi po ako nag-iisa. May kasama po ako dito. Certified utangera. Ex-utangera. Ay, okay. Grabe naman. Ayan. Siyempre po, ako naman ang inyong Lola Cuentosera. Ang lola niyong daldalera, pero hindi naman chismosa. Konti lang. At hindi na po ako utangera. Isa na akong certified butangera. At syempre po, kami ang tambalang The Good Samarites. Bibigyan ka ng matinding stress. Ay, tatanggal po ng inyong stress. Pero syempre po, i-stressin talaga namin kayo kasi may mga triggers po kami na ilalapag sa inyo. Kung hindi po matibay ang inyong puso at damdamin, baka po kayo ay ma-offend sa amin. Pero yun naman po talaga ang layunin. We are here to offend you. Ayun. Dito sa programang Usapang Utak, Topak, tungo sa buhay na pak. Kaya naman, pasikatin po natin ang hashtag Brain Health Pilipinas. Ayan. Siyempre, bago natin umpisahan ang ating chismisan. Kwentuhan po. Oo, chismisan. Papakita po muna namin ang video ito na ginawa ni Kaliwete Macarte. Dear Anxiety, andyan ka na naman, nilulunod ako sa worry. Hindi mo ba talaga ako tatantanan? Magsasama ba tayo sa walang hanggan? Dahil sa'yo, ang dami kong kinatatakutan, pati sarili kong anino ay binalot ng kababalaghan. Hindi pa nga nangyayari ay advanced na akong mag-isip. Instead na best case scenario, puro masasama ang aking nalilirit. Kaya unti-unting lumit ang aking mundo. Pati pagpasok sa banyo, dilubyo ang naiisip ko. Pinipilit kong lumaban at magpakatatag. Hindi pinahahalata sa iba ang ramdam na bagabag. Pero habang sinasabi ko sa sariling wag akong mag-alala, alaala ng trauma at takot ang laman ng aking memorya. Hindi ko pa nga nararanasan ang mga bagay na pinangangambahan, nangangatog na ang aking mga kalamnan. Marinig o mapanood ko lang ang mga negatibong balita. Manlalamig ang buo kong katawan na parang sa yelo ay nilalaga. Kung hindi ulong masakit, bitukay tila namimilipit. Maiihi, masusuka o matatae. Tuliro na, wala pang ang masamang nangyayari. Hanggang pahirapan na kahit ang paghinga. Puso'y tila pinipiga ng kamatayang nakaamba. Sabi ng mga doktor, wala akong sakit. Anxiety at stress ang sa akin nagmamalupit. Utak ko'y kagaya ng sa asong matagal na nakatali, hindi makaalpas sa kulungang puno ng sawi. Kaya naman, subukan ko lang humakbang palabas. Hilong-hilo na ako at tila lakas ay naaagnas. Mangangalisag ang aking balahibo sa mga kakaibang sensasyong nadarama. Ayaw na ayaw ko ng mga biglaang pagbabago at kasalamuhang hindi ko kilala. Pati mga tao ay lumalayo na sa akin. Nag-iinarte daw ako at papansin. Kung alam lang nilang para akong pinipiga ng sarili kong bangungot, hindi ko rin ginustong sa iba ay maging asungot. Kaya minsan, hindi ko mapigilang magsungit at umangil. Parang asong naglalaway, handang mangagat ang matatalim na pangil. Hanggang sa nabasa ko ang librong Sino ang Dakila, Sino ang Tunay na Baliw na isinulat ni Lola Cuentosera. Nakilala ko ang bahagi ng utak na sa akin ay nagbibigay ng kaba. Napaalalahanan din ako na mas malaki ang Diyos kesa sa aking takot. Nagiging higante lang naman ang anxiety kung ang pananampalataya ko ay kakarampot.
Dear Anxiety, sa mga kagaya kong gusto mong ikulong forever, pagbubukas ng nakasarang selda ay amin ang na-discover. Lumabas, mag-explore at gumawa ng mga bagay na bago. Dito namin sisimulang mahanap ang purpose ni God sa aming pagkatao. Working nanay, syempre, ikaw ang suki ng panic attack. Opo. Kasi ikaw ang warrior Opo. sa ating dalawa. Marami pong kinatatakutan Oo. kasi. And usually, ang mga kinakatakutan, hindi lang ni working nanay, usually na mga Filipino. Yes. Karamihan po natatakot sa health nila. Health? Natatakot mamatay. Natatakot sa future. Di Future, po ba? unknown future. Unknown future. At yung mga lola, kahit na nga po nakaraan, kinatatakutan pa rin. So, Exactly. nagkakaroon pa rin ng anxiety about that. So, yun po yung mga possible na rason bakit tayo sobrang warrior. Oo nga. Tsaka, may nakalimutan ka pa working May nanay. nakalimutan pa ako. Palibasa Ano? siguro hindi ka na nag-worry patungkol sa pera. Oh, Yayamanin. Baka, ay, tungkol po ba sa pera? Oo nga, Yes, oo nga. nalimutan. Nakakatakot po iyan. Ayan. Ang weird nga kasi nung nag-book fair kami, Philippine Book Fest. oo, at nilaunch ko doon yung aking librong Sino ang Dakila, Sino ang Tunay na Baliw. May nagpunta sa amin na couple, no, isang American and isang Phil-Am. Nakatira sila sa BGC, tapos vlogger din sila. Sana one of these days ma-invite natin sila rito. Tapos ay nag-message siya patungkol sa mental health kasi parang yun yung advocacy na gusto niyang puntahan. Nagulat siya kasi binash siya ng mga Pinoy. So, may pinagdaraanan siya about mental health. Nag-open siya sa mga Pinoy na, you know, I am experiencing this. Tapos nabash siya sa vlog niya. Yes, kasi Bakit ang nga? sabi ng mga Pinoy, you live sa BGC. Okay. So, ano reklamo mo? Sobrang privilege mo para magreklamo ka. You should be grateful with what you have. So, hindi niya ma-compute yun kasi parang hindi yun yung pinupunto niya. Oo. So, tinanong niya ako, bakit ganun yung reaction ng mga Filipino? And I said, you have to understand we're coming from a different culture. And we're coming from a place na third world country kami. Ang madalas na iisipan natin ay Anong kakainin natin mamaya? yes, Diba? hindi yung mga gender ideologies, anong pronouns mo, hindi yun ang issue namin. Ang issue namin is, saan ako hahanap ng work, nawalan ako ng work, saan ko pag-aaralin yung anak ko, yun yung mga issue. Survival, ano po? Oo. So, nung naintindihan niya yun, dyan niya lang na-realize na, oo nga, no, mental health ay kailangan mo i-consider yung values, yung culture, yung country, Yes. no, yung pinagmulan nila, kung paano sila, yung root cause ng kanilang mental health. So, parang someday gusto niyang magkaroon ng collaboration about that. So, naisipan ko ngayon, ay maganda nga, no, pag-usapan natin yung connection ng issue sa pera sa mental health. Kaya ang pag-uusapan natin ay from paralyzed to paradise. Wow! Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa ang utak na puro pera ang pinoproblema. Siguradong buhay ay madrama. oo, ayan. Pero bago yan, magpapasalamat muna tayo sa STI College Muñoz EDSA para sa pagbibigay sa atin ng Pagpapahiram po ng ating library. Ito po ay part ng kanilang library, ang Cozy Room. Yes. Maraming salamat STI College Muñoz EDSA, ang home ni Lola Cuentosera at the working nanay. Yes. And speaking of that, graduation na pala. Yes, Ng mga oo. estudyante natin. So, congratulate natin yung ating mga students for Congratulations, STIers! yes! At sabihin na rin natin sa kanila na condolence. Ay, huwag mong tinatakot yung mga estudyante natin, Lola. Condolence. Kasi, Bakit? patay na ang kanilang childhood. At kailangan na nilang pumasok sa adulthood. Ayun, wala na pong allowance. Welcome to the adult life. Yes! Wala nang allowance, maraming utang, at isa ka ng
dakilang Professional na alipin. Ayun, papaliwanag namin kung anong ibig sabihin yan kasi nga ang pag-uusapan natin ay puro tungkol sa pera. Okay. Nag-iisip nga ako noon kasi parang, anong speech? May speech tayo sa graduation. Oo. So, kailangan mabigay ka ng inspirational speech. Alam niyo naman, ma-inspire po sila. hindi ma-offend sila. Ay, naku po. Kasi alam niyo naman si Lola, pag makikipag-usap sa tao, iniisip ko, paano ko kaya pagagalitin tong taong Ay, wag. Totoo nga. Kasi, di ba, I want to trigger people. Para ma-shake po yung mga nasa comfort zone na akala nila. Ay, yun po ang kay Lola yung yuyug-yugin ka niya para ilabas ka niya na, huy, the world is big, hindi lang yan, di ba? Yan siya. Yan siya. Ganun talaga ako. At marami kayong matitigger mamaya. Pero bago yun, nag-isip nga ako, sabi ko, alam ko na, ang ikikwento ko sa senior high school na gagraduate ay yung tungkol sa libro ni Ricky Lee. Ricky Lee. Ay, naging teacher niyo po yan sa sa inyong writing class. Yes. Kapatid siya ni Stanley. Iba po yun. Sino ba si Stanley? Stanley. Yung, hindi ko rin po alam, parang pamilyar pero hindi sila magkapatid. Sino nga si Stanley? Gumawa na Spider-Man. Ay, sorry naman. Si Ricky Lee po ay scriptwriter, sikat na sikat. At dahil po si Lola ay nobelista, isa po ako sa na-benefit ng kanyang mga writing class. May isa siyang sinulat na libro na Trip to Quiapo. Quiapo? Akala ko Trip to Jerusalem lang. May Trip to Quiapo. Yes. Ang ganda lang kasi dahil, nakwento ko na to sa'yo may 3 pupunta ng Quiapo. Pero iba-iba ang kanilang kwento. So, yung unang pumunta ng Quiapo, sabi niyo po, ito yung alam niya na kung sumakay siya ng papuntang Quiapo, diretso. At nakarating siya sa Quiapo. So, sino silang mga type ng tao? Ito yung mga gusto ng pangarap, nag-work towards dun sa pangarap na yon. So, pareho na rin ang gusto makatapos mag-high school, gusto makatapos ng college, at nakapunta dun sa direksyon na yon. Okay. Ito na rin yung gustong magtrabaho, magkaroon ng career, maging tagumpay sa career, dumiretso na rin sila dun sa kanilang career. Okay, so, let's say, for example, gusto niya sa airline companies, so malamang pupunta siya sa mga aeronautics school at magtatrabaho siya sa airlines. So, it's direct flight to Quiapo. Yun. Ito po yung mga tipo ng tao na sa simula pa lang, alam na nila kung ano yung long-term goal nila. Trajectory nila. Okay. Meron namang yung pangalawang pasahero, bali, pupunta siya ng Quiapo, pero nakipagchismisan muna siya dun sa kanto ng kanilang bahay. Ay, the good Samaritans din po pala yan. Na-miss niya yung biyaheng Quiapo. Nag-shortcut muna siya. Dumaan muna siya ng biyaheng monumento. Tapos, pagpunta ng monumento, naisip niya na, teka muna, baka pwede naman dumiretso ako sa isang daan papunta ng Quezon Avenue. Pero, na-enjoy niya sa Quezon Avenue. Nagtagal muna siya doon bago siya sumakay ulit ng papuntang Cubao. Okay. And then, umikot siya ng umikot hanggang sa gabi na nung nakarating siya sa Quiapo. Tour pala ito. Nag-tour muna ng Quezon City at ng Manila bago nakapunta doon sa Quiapo. So, ito yung mga ang tagal bago nakatapos ng college, nakapagtrabaho muna, working students, o kaya after makatapos magtrabaho ng college ay nakabuntis, nabuntis, nagpamilya muna, bago nagkaroon ng career, and then nakarating naman siya doon. Okay. So, yung isa naman ay papunta ng Quiapo, pero sumakay siya ng eroplano papuntang Davao. Davao. Okay. Tapos, pagdating niya sa Davao, pinaniwala niya yung lahat ng tao na nasa Quiapo siya. So, nag-Instagram siya, tapos nagsabi siya, ATM at the moment in Quiapo. Yun. Pero nasa Davao siya, Lola. Oo. Ito yung mga tipo ng tao na, ito sana yung pangarap niya, no, maging successful na flight attendant. Pero for some reason, siya ay naging matagumpay na entrepreneur na may-ari ng shawarmahan.
Ano yung shawarmahan? Yung ano po, gumagawa ng mga shawarma. Yun, di ba? So parang yun yung gusto kong sabihin sa mga senior high school natin. Pero sa segwayan natin, papunta naman sa mga graduating. Kasi sila yung Tertiary. nasa Quiapo ka na. Supposedly. Kasi nakatapos mag-aral. And usually, yun naman talaga yung usual na pangarap ng mga Pilipino. Makatapos mag-aral dahil pag natapos ka mag-aral, magiging mayaman ka. Ayun, makakakuha ka ng magandang trabaho at mapapag-aral mo mga kapatid mo, bibigyan mo ang pensyon ang nanay mo at tatay mo, makakabili ka ng house and lot. Tama. At ikaw ay magiging good Samaritan. Yun ang mga sa panaginip. Paano nga ba? Kasi ano ba talaga yung katotohanan? Pagkatapos ng graduation, nako po. Ang minimum wage ay nasa 600 plus. Oo. Siswerte-swertehin ka kung 1,000 plus per day. Yes. Diba? Pero, hindi pa rin sapat yun. Baka kasya lang sa'yo as a single person. Tama po. Pero, aakuin mo lahat ng responsibilidad ng pamilya, diba? Kaya naman, nagkakaroon ng problema yung mga kabataan natin ngayon sa konsepto ng adulting. Ay, tama. Actually, ano po yan? Parang they dread to be, yung responsibilities ng adulting nga. Ang tawag natin doon ay Peter Pan Syndrome. Sino ba si Peter Pan? Ito yung character sa isang story na hindi tumatanda at ayaw tumanda. Oo. Pareho tayong may kwento when it comes to financial. No? Kasi, ang nangyari sa akin, na nakwento ko rin sa mga past interviews ko, pero hindi ko na detalye. Yung unang-unang sweldo ko, binantayan na ng magulang ko, ng nanay ko. And then, bumili na siya ng mga pahulugan na sasabihin niya, binilang kitang lipstick, binilang kitang damit, binilang kita kung ano, bayaran mo ko. Okay. So, biglang nasabak ako agad sa utang, unang sweldo pala. Sa case mo naman kasi, early ka nag-asawa. Opo. Kaya parang the first sweldo and succeeding sweldo mo, napunta sa pamilya sa pamilya at sa pamilya ko agad. Hindi man lang ako nakatulong sa mga magulang ko bilang panganay. Alam niyo naman po, medyo mahirap yun na problema noon. Yes. At ang napakaganda po nito, yung may-ari po ng SCI College Muñoz EDSA, magaling po yun sa finances. True. No? Kasi yun po ay top-notcher na accountant CPA, CPA po yun, na naging top-notcher po. So, pareho po kami ni working nanay na merong mga issues sa finances. Nanay Opo. Diba? We're very aggressive sa budgeting. We're Tama. very aggressive sa paggastos kahit wala pa naman yung sources. Kasi nga po, para sa pamilya. Para sa pamilya, isa sakripisyo natin. So, nung nalaman ng boss namin that we're having that kind of issues, tinuruan niya po kami how to manage fund, mag-budget, paano i-budget yung limited funds namin. Tapos, binigyan niya kami ng start-up by, helping us sa aming loans. So, napakaswerte po na yun yung aming naging trabaho. Kaya po talagang we're very loyal and proud that we're part of this organization. And ito yung gusto naming sabihin din sa mga gagraduate na pagka-graduate nyo, wag utang muna. Kasi parang yun naman talaga yung naging parang kultura at prinsipyo ng mga Filipino. Iuutang ko yung pag-aaral mo. Kahit na magkagalos-galos na yung siko ko, igagapang kita. Siko at tuhod. Siko na pala ang pinanggapang. So, para anong nangyari, pinasa ko lahat ng sakripisyo ko sa'yo in the hopes na pag nagkatapos ka, tutulungan mo kami. Oo. Na ikaw na bahala dito sa mga utang. Oo. Na dahil inutang ko to para makatapos ka ng pag-aaral Plus, eto pa ang mga bills ng ating pamilya. Oo. So, para nangyari, ito na yung nabuo yung konsepto ng breadwinner and yung tinatawag na heroes or Messiah complex. Ibig sabihin, iaahon ko yung pamilya ko sa hirap. Ako yung savior. Ako yung
superhero ng family nila. So actually, meron tayong isang case na parang 4 silang magkakapatid, tapos yung nanay at tatay niya ay pinag-aral naman sila, working student siya, panganay siya, but eventually, nung nakagraduate siya, ay inako niya na yung pag-aaral ng mga kapatid niya hanggang sa tuluyan ng hindi nag-work yung mga parents niya. And then, every time nangangailangan ng emergency fund, kasi imagine, let's say for example, 30,000 ang sweldo mo per month. Per month. Diba? Tapos, nangungupahan ka ng, kano ba ang mga paupahan ngayon? Let's say... Ang kwarto po yata ay nasa 7,000 na. Oh, Kwarto lang po 7,000, yun. Tapos, lagay mo na yung 3,000 sa tubig at kuryente. Tama. And then, pwedeng nasa 5,000 yung mga pamasahe mo everyday. And then, allowance mo everyday. Kung magpapabaon ka pa ng kapatid or mag-grocery ka pa, naku, mahal ang grocery ngayon sa food. No? Hindi ka makakalabas na 3,000 lang. Ang inflation po, kumurap ka lang. Iba na naman ang inflation rate sa 5,000 na naman yun, halimbawa. So, parang pag inisip mong buti, may pahulugan ka pang cellphone. Di ba? Yan po ang talaga. Kapag nagkatrabaho ako, bibili ako ng iPhone. Oo. Tapos, bibili ka pa ng damit, mga panluho mo sa katawan, hindi talaga kaya. And then, pag nagkasakit yung mama mo, mangungutang ka ngayon ng another 30,000, and then huhulugan mo yon, and then hanggang dumating sa dulo, nagbabayad ka na lang ng utang. Grabe. Hindi pa, Lola. Ang mga cycle pa niya na naririnig natin, di ba? Uutang para pambayad ng sa utang. Which is nangyari yun sa akin, di ba po? Opo. Kaya naman, nung may lumapit sa akin ng isang author, tapos ang sabi niya ay, may kwento ako tungkol sa utang, pero hindi ko alam kung paano isulat. So, meron akong manuscript dito, baka pwede mong tulungan Lola i-publish. So, nakita ko yung kwento ni Carl Simon, na isa siyang nurse, at pagkatapos ay halos hawig yung problema namin sa pera. Kaya medyo nung nakita ko yung manuscript niya at nalaman ko yung istorya niya, natulungan ko siya how to edit and publish this book. Yes. Ang title ay Pera Paraan para milyong utang ay mabayaran. Yan. Wow. Ako po ay milyong utang din. Hindi naman, parang 500,000 naman. Pero parang andoon na rin. And alam mo, di ba na-interview ako about that? So, ang dami kong nilatag, no? Yung mom ko ay nakulong dahil sa utang. At ako ay naging utangera din because yun yung impluensya na meron ako sa pamilya ko. And then I also have other stories about my father, and then other stories about my love life, and then other stories about my children. Pero may nag-message sa akin na kakaiba. Kasi ang sabi niya, napanood ko yung interview mo. At umiyak talaga ako at humagulhol talaga ako. Kasi hindi ko maintindihan kung paano nabubuhay ang mga kagaya niyong walang konsensya. Wala kang konsensya? Bakit? Kasi naloko daw sila ng estapadora. Oo. Okay. Yun po yung kwento niyo dati. Yun yung hugot niya. Parang sa dinami-dami ng laman ng interview na yon, doon siya nakatutok. Kasi yun yung pain niya. Tama. No? Something to do with pera. And ito yung sinabi ko sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, kung yung nanay ko ang tatanungin, kung may konsensya siya, wala. Wala. At naugat ko, working nanay, yung pain ng nanay ko. Yung pain ng nanay ko ay wala siyang nanay. So, pagkatapos, wala nag-guide sa kanya. Oo. So, ang nag-alaga sa kanya ay 6 na kapatid na mga adult na may mga pamilya na. Tapos, lilipat siya, pag matigas na ang ulo niya, itatapon siya sa kabilang kapatid, tatapon siya sa kabilang kapatid. So, lumaki yung nanay ko na lagi siyang nire-reject. Not necessarily nire-reject, but it's like, doon ka muna sa kabila.
doon ka muna kay kuya mo, doon ka muna kay ate mo. Tapos medyo malamig din sa kabila, lilipat siya sa kabila. Until, nagkatrabaho siya sa Colgate Palmolive. Okay. Ito yung, di ko alam kung naabutan mo yun eh, yung sasakay sila sa isang jeep. Tapos lahat sila may dala-dalang mga toothpaste, shampoo, toothbrush. Ay, nagdo-door to door po. Hindi ko alam, wala pa bang sari-sari store nun? Opo, Or grocery. no. So, nung nakatikim yung nanay ko ng first time na sweldo, pinamudmud niya sa pamilya niya. Okay. And doon niya na-experience na love siya. Okay. Diba? So, doon niya nakuha yung kanyang, I have to have so much para po mahalin lang siya ng isang tao. So, doon naging magaling na sales person yung nanay ko na kaya niyang ibenta kahit na poste ng Meralco. Kahit na yung dagat, kaya niyang ibenta na wala naman supposedly may-ari. Ganon siya. Tapos, kapag hindi ka nakabayad, kapag hindi siya nakabayad at sinugod mo siya pa yung galit. Okay. Yung nanay ko pa yung galit. So, pag tinanong mo ako na nasa ng puso at konsensya ng nanay ko, wala. Kasi she's also coming from trauma. Trauma. May pain din siyang dinanas. Okay. She's also coming from trauma. Pero liwanagin lang po natin si nanay po ni Lola ay pinagbayaran din naman yung kanyang... Hindi siya nagbayad. Kulong siya. Kumbaga doon sa na-serve niya yung kanyang doon sa pinagkautangan niya, buwisit na kulong ka lang, pero di mo ko biniyaran. Ito pa weird sa nanay ko po. I'm not bad-mouthing my mom in a way, yung story niya, dapat magsilbing aral sa inyo. Yes. Pero, nagsara na kami ng kwento ng nanay ko. She's in a better place now at love na love ko pa rin po siya. Pagkatapos niya makalabas ng kulungan, nag-hype pa siya doon sa nagpakulong sa kanya. Wow! Yes. Okay. Kasi, as if walang nangyari. kasi ganito yon. Yung nanay ko ay nasa printing press. Okay. So, pagkapasko, mga kalendaryo, t-shirt, ganyan. So, malakihang pera yon. Eleksyon. Oo, eleksyon, yan, ganyan. Pagkatapos, nakipagkaibigan siya sa may-ari ng printing press. Yung Chinese na yon, nirecommend siya sa isang Chinese friend. Yun yung nagbigay ng mga t-shirts, mga alahas, mga kung ano nung pera kung ano nung items na binibenta ng nanay ko. Okay. Magaling nga yung nanay kong magbenta. So siguro nung naloko na ng nanay ko yung in-check kasi may bouncing check, na-guilty yung friend niya na yon na nag-recommend. So yun mismo ang gumawa ng paraan para maipakulong yung nanay ko. Okay. Just to make up with dun sa the friend friendship, na nirecommend. So, after nun, na nakalabas na yung nanay ko sa kulungan, pumunta ulit siya sa printing press and saying, "Hi, hello. Andito na ulit ako. Can we have a business again?" Tama? And ulit yung nanay ko po ay dumanas din ng matinding trauma. So, nag-iba po yung brain wiring niya. So, nung minessage ako nung girl, about wala kang konsensya. Sinabi ko sa kanya na sa nanay ko wala. At ito yung sabi ko sa kanya, talo ka. Talo ka kapag nagmukmuk ka at nag-iiyak ka at minura-mura mo pa sa isip mo, yun ang loko sa'yo. Kasi, what if kagaya yun ng nanay ko? Tulog na tulog yun ng mahimbing. Hindi nun alam na may nasaktan siya. May mga ganyan at kung may nasaktan siya, dead ma. Kaya sabi ko sa kanya, sino bang naloko? Ikaw ba? Tapos ang sabi niya, yung parents ko po. Tapos sabi ko gano'n sa kanya, do you have work? Wala po. Graduate ka na? Opo. Sabi ko sa kanya, alam mo girl, instead na magmukmuk ka at makihate ka dun sa hatred ng parents mo dahil sa nangyari sa kanila, parang ang nangyari ata ay naloko sila sa biniling lupa, na double pala yung may-ari. Okay. Pagkatapos pinalalaya sila, parang something to that effect. So I think it's parents' issues. Parang naloko yung parents niya. So, hindi siya kasali. Hindi naman siya nakipirma doon. Sabi ko sa kanya, instead nagmagmukmuk ka at makiiyak-iyak ka sa nangyari sa parents mo, girl, magtrabaho ka. Magtrabaho ka at gamitin mo tong experience na to para one of these days, hindi ka rin maloko. Tama. Kasi wala namang nanloloko sa pera kung walang magpapaloko?
in a way, greed. It's greed ang dahilan kung bakit ka nabubudol. Uy, mura lang yung lupa ko. 700 lang. Okay. Diba? Uy, ano lang, rights Tama, lang. tama. Chuchu, ganyan-ganyan. Diba? Kapag inisip mong mabuti, wala sanang magiging issue kung walang greed. Okay. Diba? So, in a way, hindi naman sa sinasabi kong kawawa ka naman, pero ikaw kasi may kasalanan. Diba? Pero in a way, tapos na yun, so anong gagawin natin? Magpapabiktima ka pa rin. Ay, masarap po kasi minsan na kawawa ako, di po ba? Yun, parang umikot na yung story niya doon lang sa part na yon, hindi na nagkaroon ng, so what's the redemption story? Correct. No? Tapos ang tagal niyang hindi sumagot, no? Ang tagal niya hindi sumagot. But eventually, sumagot siya. Ano naman ang sabi niya sa akin, pasensya na po ha, ang tagal ko pong hindi nakasagot. Pinag-isipan ko pong mabuti kasi yung sinabi niyo. Totoo naman. Sabi ko nga pag nakikipag-usap ka sa akin sa mga messenger, hindi kita sugarcoat. I will challenge your brain. Do something about it. Kasi, isa lang yung nanay ko sa manloloko at estapadora. Ang dami pa dyan sa paligid. Tama Ikaw ang mag-shield ng sarili mo against them. So, sabi ko nga gano'n, hanapin mo yung treasure sa likod ng trauma ng pangloloko sa inyo na mga tao. Yes, para magkaroon ka rin ng testimony. Yes, di po ba? Your life will be exactly. a testimony na you know na nadapa kami before, pero ngayon nakabangon na kami. Pero when you stay doon sa dapa moment, hindi ka na bumangon, yun na lang yun. Tapos parang, kung ako naman ang tatanungin mo, sabi ko gano'n sa kanya, Ikaw. ay nakapagbayad po ako ng utang. Dahil tinulungan po ako ng boss ko. Linisin lahat ng utang ko. Wow. Kaya yung isa kong libro na sinusulat ko na pinagpe-pray ko kay God na ma-launch, ang title naman nun ay Rich Mom, Poor Mom. Okay. Kasi galing. yung poor mom ko, yun yung nanay ko na nakakulong. Tapos yung rich Your mom biological ko, mom. yung rich mom ko, yun yung boss ko dito. Kaya yung spelling ko ng rich mom, M-A-M. Ma'am, madam. M-A-A-M. Parang gano'n. Tapos, syempre, yung poor mom ko, M-O-M. Yun. Now, in my case naman, bakit ako nabaon sa utang? Na-staffa po ako ng nanay ko. So, doon po siya nagtanong kung yung nanay niya ay wala daw bang konsensya. Alam na po ang sagot kasi nga, pati anak niya. Yung tawa mo, working nanay, parang... Sorry naman. Nilalait mo ba ako? Hindi po, natawa ako, naloko ka na nanay mo. ang contrasting po namin, no? Kasi yung isang episode namin, siya yung kasal, ako yung ex-kabit. Tapos ngayon naman lumaki siya sa isang pamilya na hindi sobrang yaman, but they're not utangera. Diba? Takot sa utang yung mga magulang ko. Tapos ako naman nag-share sa inyo na huwag kayong magpabudol kasi greedy rin kayo. Ako pala nabudol ng nanay ko. So, paano nangyari, no? So, nag-estafa ka rin? Na-estafa ako ng nanay ko. Na-estafa ka ng nanay mo. Kasi nga, nakalabas na kami sa kulungan. No? Pero for some reason, parang nakakulong pa rin ako. Kasi nga, ito na, nakalabas kami ng kulungan. Pagkatapos, kayo, meaning kasama kasama ka, nanay diba? ko. Okay na siya. So, ex-convict na siya. Pagkatapos, nakapag-work na ako. Teacher. No? Isa akong teacher. Pagkatapos, unang sweldo ko, yun nga, inutang niya na, kinuha niya na yung mga, bibilang kita ng gantong makeup, ng gantong damit. Ako naman si Gaga. Hindi ko alam yung konsepto ng budgeting. Hindi ko alam yung konsepto ng mga... Basta first time I got that much money, I was like amazed, no? Wow! Naalala ko, ang sweldo ko noon ay parang, 4,000. Okay. 4,000 na training allowance for 2 months na nag-training muna ako bago ganyan. Pagkatapos, ubos na yon, hindi ko na alam saan na yun napunta. And then, naisip ko, nasa bahay ka lang, ex-convict
anong gusto mong gawing negosyo? Oh. Diba? Kasi okay. magaling nanay ko talaga sa Okay. sales. So, kayo po ang nagtanong niyan sa nanay niyo? Oo. Pagkatapos yung co-teacher ko, nag-aalahas siya. Oo, okay, Oo, maalahas alahas naman. sila. Kasi ano yun sa Bulacan yun may mga alahas doon. So, pinakita niya sa akin mga pearls, mga gold, mga ganyan. So, kumuha ako, naghango ako, binigay ko sa nanay ko. Para may source of income din si nanay. Oo, makapagbenta siya. So, eventually, nakakapag-remit siya sa akin. So, very nice. Hango ako ulit. Remit kasi hulugan. Supposedly, hulugan yung alahas. Then, all of a sudden, naisip ko, uy, parang ang dami na. Parang 200,000 na yung utang ko. Ini-stop ko yung pagkuha ng mga alahas items, para makapaningil mo na si nanay para maibalik. Apo. Oh, parang alam ko na. Walang naibalik. Nag-stop na yung payment. Oh, Kasi yung ginagawa niya sa alahas, sinasanla niya. Oh, hindi na benta. So, binibigyan ka lang ng konti para dun sa napagsanlaan. Tapos na rin mata. Oh! Nakapangalan sa'yo yun. Kaya Naku dumating po. yung time na since co-teacher ko siya, pag dumarating yung sweldo ko, 300 pesos na lang, 200 pesos na lang. So, bagong panganak ako, hindi naman kami okay nung daddy ng anak ko, financially rin, no? Pag mag-asawa kayo, hindi kayo maayos, no? Sa pagbabudget sa inyong mga finances. So, kinary ko lahat. So, doon ako nagre-discounting ng cheque rin. Estafa rin yun. Oo. So, doon ako yung kinekwento ko sa inyo na mental breakdown na muntik na ako mag-suicide and all kasi nga meron na akong warrant of arrest for the case of estafa. Kaya, hindi biro yung issue pagdating sa akin when it comes to pera. And then here comes the boss na nagtiwala sa akin when I opened my heart. And prior to that, yun na yung time na sinuko ko everything kay Dad. Yes. So siguro si ma'am, si boss po, ang naging parang channel ng blessing ni God. Ano po? Kasi sinuko nyo na nga, ayoko na, di po ba? Tapos warrant of arrest. So matinding pagsuko talaga yung ginawa nyo kay God. And then nag-send po siya ng angel para dito sa blessing naman na, okay, lilinisin natin yan. Wow! Ayun. Para hindi po kayo matulad kay nanay. Correct! At saka ang kagandahan nito, doon ko na naintindihan yung Bible verse about money. Anong sabi doon? The love of money is the root of all evil. Kasi, because naghahabol ako ng pera, kailangan ko magsinungaling, kailangan ko tumambling, alam mo yan, kailangan ko by hook or by crook, mag-issue ng cheque kahit walang pondo, para lang mabigyan ako ng fund, para i-refund ko, and then ikot lang siya ng ikot. So, pag inisip niyong mabuti, ang daming dumaranas ng ganyan. I'm sure yan talaga ang source ng anxiety at worry. Pero mo ba naman? Kararating pala ng sahod mo. Parang yung iba nga, nakasanla pa ang ATM. Correct. Hindi na nila nakukuha yung sahod nila. Tapos magpo-post sila na parang dumaan lang sa palad, may mga gano'n. Paano ka Hindi naman? na nga dadaan sa palad. Nandun na sa kumukuha ng iba na ang kumukuha ng ATM. So, paano ka gaganahan sa work? So, mababurn out ka and all. So, yun yung mga effect na nangyayari sa pera. Grabe. Kaya, pag inisip mong mabuti, again, yung hugot na yon, dun ako nakapag-isip ng what you need to do. Kasi, madalas nang may message sa akin, magpapakamatay na. Yes. At maraming ganyang storya ng totoong natuloy dahil nga kala nila Katapusan na yung pera. sana. Pero pag inisip mo mabuti, sabi nga nung isa, may sikat na, I don't know kung maalala nyo pa yun, pero hindi na natin pangalanan. Sikat siya sa TV, tapos parang nag-suicide yung kanyang asawa. Tapos na-discover it has something to do with money. Tapos parang may cellphone message yata na, Mama, pera lang yan. Magagawa natin ng paraan yan. Parang ganon. Pero yung sa hiya, siguro sa guilt. So yung isa, lagi siya nagme-message kasi yung utang app.
Yung utang up na nananakot. Okay. Na ano siya doon, na nagkuha siya ng loan doon. Ay, naku. Grabe, no, Lola, yung utang up na yan. May mga nagsishare nga po na parang yung kapag naniningil sa kanila, grabe, akala mo talaga katakot-takot yung mga inutang nila. Yung pala, 3,000 lang, di ba? Pero hindi na nga daw nila mabayaran. Kaya Pero lumobo kasi interest. Oo, ng interest. Kaya parang, ang tawag dito, papakamatay na ako, hindi ko na kaya. Nakakawindang naman talaga kasi ng utak yan. Totoo. Eh, hindi mo rin naman masisisip. Kaya ngayon, bibigyan natin sila ng tips. Okay. Bibigyan natin tama sila po. ng tips. Take it from ex-utangera. Yan. And take it from working nanay na takot sa utang. Yes. Although may utang pa rin naman kami. Hindi may nagmamalinis. May mga ginagamit pa rin kami credit cards. Meron kaming utang sa Meralco. Meron kaming utang sa mga mortgages. Yes. Meron kaming gano'n. Ang ano na lang po natin ngayon ay we learn from yung mistakes natin before. Sa past. Kaya we can give these tips na rin sa kanila, sa mga mag-go through sa adulting yan. At yung mga humaharap po ngayon sa problema tungkol sa pera. Yan po pag-usapan natin, mga tips. No? Number 1, yung mga bagong graduate pa lang po na wala pa kayong utang. 0 utang. Sinabi mo sa kanila kanina, condolence. Condolence kasi patay na yung childhood. Kayo ay adult na. Ayan. Pero ano yan, exciting. Exciting po yan. Gawin natin exciting, Lola. So, ang number 1 na dapat yung tandaan ay huwag kayong mag-i-invest or bibili ng mga bagay na liabilities. Yes. Kagaya ng kotse, cellphone, bahay. Bahay, sasabihin nila, ay, asset yata yun kasi nag-appreciate ang kanyang value. Pero, hindi naman siya nagpapasok ng pera. Naglalabas siya ng pera dahil binabayaran mo pa yung bahay. Hindi masama na mag-invest kayo immediately doon. Kung meron naman kayong available fund na mag-start ng ganong investment. Eredera ka, di ba? Oo, Ikaw na. Pwede mo sabihin, okay, bumili ako ng motor. Di ba, ano siya? Liability kasi kinukuhanan kanya ng pera. Tama. Pero, ginamit mo siya as delivery riding transportation. So, pinaupahan mo siya sa isang rider, tapos hinuhulugan ka ng pera. So, asset mo na ngayon siya. Tama. Tapos, number 2, huwag kang magbe-breadwinner. Paano, Lola? Inassign na sa akin ng magulang ko. You have to say, Ma, Pa, ito po yung sweldo ko. Papakita mo lang lahat. Hindi po kaya. Ito lang po yung kaya kong ibigay. Yes. Maging totoo po tayo. Maging open tayo. I'm sure kapag naipakita naman natin na ito lang po talaga. Minsan akala po talaga ng mga magulang natin na, kasi naman nga, Lola, pagkasahod, unang-una, kukuha na kagad ng bagong cellphone. Sino ba namang hindi maniniwalang wala kang pera, di ba? Diba? Dapat ang gagawin mo dyan, pag sinabi sa'yo na hire ka na sa trabaho, ito yung sweldo mo, ang sasabihin mo sa parents mo, pwedeng pautang muna ng initial allowance ko. And then, pagkatapos ng pagmarunong na ako mag-budget, alam ko na kung paano i-handle ang kanyang finances. So, pwede mo sabihin, Ma, ito yung pamasahe ko, ito yung food ko. Tapos, ito yung matitira, ito po yung possible na savings ko lang, just in case. Ito yung medyo gusto kong luho. Tapos, ito yung pwede ko bigay sa'yo. Yes. Pwede ko naman yung, sagot ko na yung kuryente muna, tapos makakabawas yun dun sa expenses. Ang advice naman natin sa mga magulang, ay, wag naman i-assign po na ikaw na ang breadwinner. Di po ba dun sa... Pagod na ako mag-work, napaaral ko na kayong lahat. Hindi, isa pa nga lang po nakapagpatapos na diba? Ay, ikaw na bahala dun sa susunod mong kapatid, di ba? Ano? Mga ganun. Ipinasa na yung responsibilidad. Correct. Mga magulang, alam po namin mahirap po yung responsibilidad. Pero hindi naman po responsibilidad din yun ng mga anak natin na
maaari pong hingan natin sila ng tulong, pero hindi naman po lahat-lahat, di po ba? Tayo pa rin po ang magulang. So, we act yung ating responsibility. Yes. At saka maganda rin po sa mga magulang, may sarili kayong bahay. Tama. Kasi makikitira ka sa anak mo pag matanda na makikisama ka sa manugang mo. Oo, 'di ba? oo. So, pwede mo sabihin sa kanila na, uy, napagtapos ko na kayo or something. Kung gusto nyo akong tulungan, let's say, gusto nyo talagang patulong sa anak nyo, thank you. baka maganda, bigyan nyo na lang ako ng bahay. Parang ganoon. Yun yung pagtulong-tulungan yung magkakapatid. Para pag may sarili akong bahay, at least, may sarili-sarili na kayong pamilya, kung abutan nyo man ako, or may konti akong maliit na pension, Yes. pwede na ako doon. Mabubuhay na ako doon. Pwede na yon. Ngayon, mangyayari yon kapag naging very malinaw sa inyong lahat Tama. kung ano yung obligasyon ng magulang at saan hihinto yun, at anong obligasyon ng anak at saan hihinto yun. Tama po. Kasi So, pinaaral open ko discussion na talaga. Oo, Opo. parang pinaaral na kita, so nabigyan na kita ng pakpak to stand on your own. Tama. Kaya parang ang pwede niyong gawing principle doon, pagtapos na ang anak mo, Naku po, i-kick out nyo ng bahay nyo. Or kung hindi mo man siya maiki-kick out, at least, bawal ka na maglabas ng pera sa kanya. Oo, Wag tama. wag mo siyang hinga ng tulong. Pero at the same time, hindi siya pwedeng mangutang sa'yo. Hindi siya pwedeng mag-freeloader pa, napapabiling damit, papabiling pabango. Kasi magkakalituhan kayo doon. Uy, Tama, bayaran mo tama. ako kasi binilang ka ng t-shirt. Parang wala na. Parang, anak ha, pagka-graduate mo, hands off na ako sa lahat ng kakikay mo, Shopee mo, Lazada mo. Yes. Kasi may sweldo ka na. Pero at the same time, hindi naman na kita hihinga ng kahit ano, except bayaran mo rin yung internet mo. Kasi hindi naman ako nag-i-internet Tama. So, bayaran mo yun, okay na ako. And then, malinaw na sa inyo na bahay ko ito sa parents, no? Which means, hindi kayo open magdala ng babae rito, ng lalaki rito, ng jowa nyo. At pag nakabuntis kayo, hindi rin kayo welcome dito sa bahay. Kaya nga, advice ko sa mga nakagraduate, 22, graduate ka, correct? Huwag ka naman agad umalis sa bahay ng nanay mo. Parang nagbi-build up ka pa lang ng career. Ba't tumingin ka? Papaalisin pa rin kita. Ayan. Nagbi-build up. Wag ka muna na, let's say 22, no? Graduate ka. Kaka-graduate. Hindi naman yung, alis ka na rito kasi graduate ka na. Hindi naman. Bigyan mo yung anak mo ng break to build up his or her career. Pero po maganda, 1, 2 years, di ba po? Oo. Para magkaroon din siya ng, unti-unti po ba? Kasi syempre, lola, ilang taon siyang magkasama kayo, Oo. di ba? I'm sure pati yung magulang magkakaroon ng separation anxiety na, huy, Magkakaroon sila ng conscious uncoupling. Ay, opo. Na diniscuss natin sa ibang episode. yes. Alright? Now, pag inisip niyo pong mabuti, ang hirap kasi no, nangyari sa'yo personally. Nakatira ka sa nanay mo, nagkaasawa ka. Tumira ka na sa asawa mo. Opo. Wala kang moment na meron kang sarili mong bahay. Wala po. Sarili mong expenses, sarili mong everything. Kaya nung nagkaasawa ka, nakawindang ka rin sa pera, nagkautang-utang ka rin. Tama po. Yun eh. Pero if, for example, I'm 22, okay ma, I will share some sa house. I will just share 1,500 for the internet and siguro 1,000 for the food. Pero turuan mo lang muna ako masaglit to mag-budget. And then siguro 22, tama ka, 24, 25. At least 25 ang iyong PFC. Ay, fully developed na. Yung cognitive brain mo, no? Mature na ang Oo. brain. So, pwede mo sabihin, anak, parang may paupahan doon. Not necessarily bibili na agad siya ng bahay. May paupahan doon, baka gusto mo lang itry, mag-rent, para lang you can be on your own. Kahit kapitbahay mo lang. Oo. Diba? Para ikaw as a parents will have your own space. Yung Ganun isang din yung kwarto. anak mo, diba? Oo, isang kwarto, gawin mong live selling. Yes. Gawin mong pamain po, pamain. kaya Diba? Ganun. gawin mong gym mo, Ganyan. pa-sexy ka ulit as a parent. Ayan. Ganyan. Ay, marami akong kilalang ganyan, Lola. Diba? Oo, mga ano na po, mga graduate na yung mga anak niya. Yes, So, have your own life. Yes. Your as a parent, fulfill your own unfinished dreams and goals, no? So pag umalis na yung anak mo,
Ma, kulang ako ng kuryente, budget ganito. Learn from that mistakes. Yes, Ma, paano ba maglaba? Learn from that. Para naman, Wala na po pala akong damit. Ubus na ko. bolo. Di ko na problema yan. Hindi ko na problema yan. So, pwede mong sabihin na from bahay kay mama at papa, nag-adulting ka ng sarili mong bahay, 2-3 years later, may boyfriend, girlfriend ka, and then you will have your own family. Ang mangyayari kasi, working nanay, from bahay ng parents, lumipat ka sa jowa mo or sa asawa mo, takot kang maghiwalay kasi you don't know how to live sa anong susunod na house. Pero kung ikaw ay nasa bahay ng nanay tatay mo, nagsarili ka, marunong ka, may experience kang mabuhay on your own. Pag nag-asawa ka and something happen, nagka-jowa ka, nag-live-in kayo or whatever, something happen at kailangan yung mag-uncoupling, may idea ka how it is to become solo and independent. Diba? Tama, so, mas magaling yun. Kesa yung You have zero. from family, tapos nakipag ka na kagad into a relationship. So, wala kang map on how to navigate around being solo. Pero pagka ganun, experience that before. I pay for my own chuchu, ganyan. So, medyo marunong. So, yun yung mga tips na ibibigay ko meron pa, Lola. Ano rin po, sa experience namin. Siguro po doon sa mga, yung ready to commit na. Di po ba? Ang galing nan talaga nung nanay ko kasi alam niyo naman, ang mga babae, kapag magpapakasal, may dream wedding tayo, di po ba? Dahil nga, mahirap naman ng buhay noon. So, wala pa rin kami masyadong ipon, pero kailangan na po namin bumukod bilang pamilya. Pero, syempre, kailangan magsimula kami sa commitment namin kasama si God. So, ang problema ay ang kasal. Di po ba? Marami po nagsisimula ng married life nila. Baon sa utang. Dahil ipinangutang ang kasal. No? Yes. They prepared for the wedding but not for the marriage. Diba? Marami pong ganoon. Kaya kung hindi naman po kailangan ng bonggang seremonya, di po ba? Magpaka-practical po tayo na ang kailangan lang naman po natin ay magkaroon ng yung covenant with God. So we can do that in a practical manner. Yes. Correct, Based on experience po yan. Paano naman yung advice natin sa may utang na? Ayan, may utang. Yun yung isa sa magandang natutunan natin sa libro na to, no? True! Opo. Ang galing. Nung binasa mo to, isang upuan lang. Ang Tapos, ang astig nung kanya mga tips. Tsaka, ang galing po nun to, no? Alam niyo po yung napaka-practical niyang magbigay ng mga payo na gustong-gusto ko po talaga yung sinabi niya na ang dami kong utang. Pero alam naman po natin yung utang natin, may mga due date yan Si Judith, yan ang kalaban natin. Yung sabi niya, yung tip niya doon, Lola? Para sa mga may utang na iba't iba ang due date. Oo. One utang at a time. Diba? Tapos, so ang gagawin po, you work on, kunyari po, may utang ka on the 5th, ang due date, diba? So, alalahanin mo. Focus ka muna dito sa on the 5th na due date mo, di po ba? So, i-exertan mo na lahat ng effort mo, magtrabaho ka, rumakit ka, para ma-meet mo si Judith ng lang 5. time na yun. Kasi yun yung cause ng anxiety na video natin kanina. Tama. 10 yung Judith, nakatingin ka dun sa 10 Judith. 10 kagad. Oo. Nag-ano ka na, nagpapalpitate ka. Tama. Kasi pag inisip mong mabuti, saan kukunin yung 10 yun? Diba? Divide and conquer. Tama. May sinabi pa siya rito ang weird. Ang sarap ng buhay na may utang. Oo. Muntik siya mag-suicide. Dahil hindi sa utang. Dahil meron siyang, anong tawag dito? Hindi ma-fulfill na pangarap. Tapos, unti-unti niya na-fulfill, pero nalubog siya sa utang. Pero yung utang, hindi naging deterrent for him to give up. Actually,
nung natutunan niya yung mga one utang at a time, ang Yes. sabi niya, sumisipag siya pag may utang dahil Yun yung pong nagiging fuel niya doon sa kanyang susunod na due date. Yes, oo. Kasi ang kagandahan sa kanya, from fixed income, ayaw niya ng fixed income. Parang feeling niya hindi siya umuusad. So ito yung tipo ng tao na sa sales, no? Mga business-minded, no? Yes, Buy and yes. sell, o kaya may mga racket siya na Opo, kung ano-ano. opo. So ang tendency, let's say for example, meron siyang hinahabol na cheque na 10,000 sa Friday. Monday pa lang ngayon. Yes. So, ang mindset niya, kailangan kong makakuha ng 3,000 per day na sales. Parang ganon. Yes, may quota. Oo. So, rumaraket siya, rumarampa siya kung ano nung ginagawa niya. Oo. Legal na paraan Legal, po. no? Opo. Para mapuno niya yung 10,000 Judith. Yes. Tapos, after nun, meron ulit siya, another Friday, 15,000. Pero minsan, yung ano niya po, yung mga racket niya, sumusobra pa doon sa Judith niya. So meron na siya for susunod. Yes. And then, all of a sudden, raraket na ulit siya ng sobrang bilis. At ang kagandahan, kapag nakuha niya na yung pang-racket niya, pwede siyang either magpahinga or tuloy pa. Yes. No? Ang ano niya nga po, passive income Yes. na. Tapos dumating sa punto na sanay na siya na palagi na gano'n na every one Judith at a time. Pag wala siyang Judith, Hoy, doon siya nagkakaroon ng problema sa anong gagawin ko? Wala akong feeling niya natatamad siya. Yes. Wala siyang drive, wala siyang control to maging porsigido. Kaya ang galing iniba niya yung mindset Tama po. sa utang. Sa utang So na- natanggal ngayon yung parang anxiety. Na may mga good Utang. debt. Opo, Oo, good utang good tayo. Basta nagbibigay sa'yo ng income pabalik. So ngayon, meron na siyang mga investment. Yes. Kondo, bahay, pinaparent niya. Kotse, pinaparent niya. So ngayon, alam niya na yung konsepto ng investment, assets, Tama and po. liabilities. Yes. Diba? Ang galing-galing. Kaya nga sabi doon, no, may isa pang Bible story yung tungkol sa talent. Naalala mo yon? Opo. No? Na parang yung isang alipin ay Binigyan ng binigyan ganitong- ng 10 pesos or 10,000 for example, Pareho yung po isa sila, 20, yung isa 30, kasi parang tatlo sila. And then yung isang maliit ay pinaikot niya, Tapos, dumoble. Ganun din po yung pangalawa. Pwedeng Tapos, yung pangalawa, pinaikot niya, baka nag-break even. Okay. Parang may ganun siguro or something, or konti lang yung interest. Yung pangatlo, Ay, ano daw po, dahil sa takot niya doon sa master niya, ibinaon niya na lang, Oo. di ba, sa lupa, para maibalik niya lang yung the same. oo. Anong ginawa sa kanya ng master Kinuha niya? yung kanyang talent, binigay sa iba. Na marunong mag-multiply. Oo. So we can attest that, we can connect that with handling your money, or pwede rin namang handling your purpose, Your talents. or your talent mo sa pag-aano ng ng purpose mo sa buhay, Or- yung mga talents na binigay sa'yo ni God, di ba? or Binless pagpapaikot mo ng sarili mong finances. Yes. Para hindi ka naman paralyzed. At Tama. mabuhay ka na nasa paradise kahit na utangera ka. Yes, para mabawasan ng drama ang iyong buhay. Ayon. Ayan, working nanay. Siguro naman kahit papaano ay marami tayong naibigay na parang brain kalasag Opo. sa kanila para hindi na sila maging suicidal. Nakalampag ang kanilang utak. And anong tawag dito, summarize lang natin, Yes. Para lang Opo. ma-wrap up na natin sa isang napakagandang gift package ang ating pinagkwentuhan. Opo. Ayan. So, ang unang-una po doon ay, syempre, huwag kayong papayag na maunahan kayo ng utang. Yes. At kung kayo ay maunahan ng utang, one utang at a time. Tama po. Wag masyadong magpakadrama at gamitin ang utak para Yes. masolusyonan ang ating mga problema sa pera. Yes. At kung naloko po kayo ng isang estapadora, kagaya ng nanay ko, kung ayaw nyo pong magpatawad, at least kahit papaano po ay wag nyo na pong patirahin rent-free ang nanloko sa inyo sa utak nyo para naman makatulong na kayo na mahimbing at hindi na kayo masyadong bitter. Si God na po ang bahalang magparusa
dun sa nanloko sa inyo at kung hindi man po yun maparusahan, i-bless naman po ni God. Kasi bukas yung heart mo to, okay, forgive na yan, bukas yung heart mo malinis, papasok lahat ng blessings. Yun. And it's a lesson learned. Yes. No? Opo. Naloko ka, hindi ka na uulit-ulit. Tama. Matuto sa pagkakamali ng iba. Ayun. Yun. At syempre, sabi nga sa ating Bible verse, wag masyadong greedy sa pera. Kasi you cannot serve Two masters. it's either si pera or si God. You always go kay God as the master kasi ang sabi naman ni God doon, seek me first and I will give you everything. yes. So bibigay ko naman sa iyo lahat. Yes. Yay! Sana ay may natutunan kayo dito sa aming Paralyzed to Paradise para ang utak nyo ay hindi puro problema sa pera, para ang buhay nyo ay hindi rin Madrama. ayun. Preach. At syempre, bago tayo magtapos, mag-iwan naman tayo ng panalangin para po sa mga baon sa utang, para proteksyon naman dun sa wala pang utang. At doon sa mga gustong mangarap na kailangan ng kanilang financial stability. Yes, at healing para dun sa mga nabudol. Tama po. At para sa mga relasyong parents and children at yung financial stability ng kanilang buong pamilya para na rin sa kanilang mental health. Yes. Okay, sasamahan niyo po kami na pumikit po ang mga mata at sana po ma-visualize natin na kasama natin si God sa chismisang ito. Sa Panginoon, maraming salamat po ulit sa isa pong makabuluhang chismisan at kwentuhan. At sana po ay marami kaming mauuwing balot na lessons na magagamit po namin sa araw-araw bilang brain kalasag. Alam po namin na marami kaming pagkakamali. Salamat po Lord na at this point, pera po talaga ang pinakamadaling problema na masolve. Basta lang po marunong kaming magtiwala sa biyaya nyo. Sabi nyo nga po, yung ibon nga, wala namang trabaho, nakakakain kasi hindi ko siya pinabayaan. Isa pa kayang tao na masipag, nagsusumikap at may mataas na pangarap. Lalo tayong babantayan ni God. Hindi po tayo pwede mag-serve ng dalawang masters. Kailangan lang po nating isuko kay God. Hindi lang po yung ating mga emotional problems, kundi po pati ang ating mga financial problems. Lahat ng ito, Lord, ay tinataas po namin sa matamis mong pangalan, Jesus Christ. Amen. Amen. Yay! Maraming salamat po muli sa pakikisama sa aming programa. Kami po ulit ang tandem ng The Good Samaritans. Ang tatanggal ng inyong stress para matulungan pong ang utak nila ay hindi ma-depress. At hindi magkaroon ng panic attack at anxiety dahil iniisip nyo ang hampas lupa lang ang may karapatan magkaroon ng mental health problem. Hindi po. Marami po tayong may iba't ibang pinagdadaanan at laban. Yes. Opo. At matututunan niyo po ang marami pang ways and means para ang ating utak topak ay magkaroon ng kalasag kapag patuloy niyo pong pinanood at sinubaybayan ang programang Usapang Utak Topak tungo sa buhay na pak. na pak.